mataas nangunguna si Vice President Sara Duterte, bagamat may pagbaba nga doon sa kanyang approval at trust ratings. Ano ho ba ang inyong reaction po muna doon? Well, unang-una, no, inaasahan naman natin yan dahil walang tigil ang pagbabato ng putik kay VP Sara. No? Maitin Marines ito, hindi nag-i-initiate itong mga kamera na to. Na pag-usapan at talakayin kung ano yung sustansya ng ebidensya para ituro ito si Bongit na siya ang pinuno ng lahat, sabi ni Aling Marie. Di umano. Nakakasuka na kayo. So far, okay naman, at least LP rin yung pumalit sa akin. hindi naman po kayo nag-away-away, wala naman pong problema na si Congressman Laila ang pumalit Wala sa inyo. namang problema sa minority. Ang problema kasi yung majority talaga gusto nila, kontrolado nila yung minority. Tama. Kontrolado ho ba nila si Congressman Malamang. Congresswoman Laila? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. At bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, gusto ko lang, ang galing talaga. Ang sarap mong kutusan. Sino siya? Ipunin daw yung ebidensya na sinisiraan si Bangag. Yung mga nagpe-fake news daw. Ang sarap mong toing! Alam mo yon? Itong tagapagsalita na to, under na to, nananakot pa, kakasuhan. Ito kayo, pag nagigipit na kayo, magkakaso kayo. Pag kayo bumibira kay Bibi Sara, hindi kayo pinapakilaman. Bakit? Ano ba ginagawa sa inyo? Sinusupal-pal lang kayo sa mga maling impormasyon nyo. Hinahanap po kasi ng taong bayan yung amo nyo. Asa na ba? Mukhang tinatago pero bago natin pasadahan at iba pang mga balita ngayon, gusto ko lang sabihin na hindi maganda ang nangyayari dito sa paglalabas ng salain ni Bibi Sara. At abangan nyo sa dulo ng ating video, baka ikaw na yung nasunod nating shoutout. Sa dulo ng ating video, andyan yung shoutout segment natin. Baka kasali ka na doon. Attorney Harry Roque, nagsalita na wala silang kapangyarihan ipasubpena ang salain ni Bibi Sara. Tama nga naman. Kung gagamitin sa panggigipit, hindi maaari. Bawal yun. Kilala nyo naman itong mga ito. Sila na yung mga nagreklamo. Sila pa yung mga mag-iimbestiga ko. Gagalingan na. Bagay, taong bayan naman sa 2028. Hintay lang kayo. Sa 2028, magkakaalaman. Baka magsiliparan. Bye-bye for now. See you after 6 years. At kaya naman pala pinalitan ito si Congressman Erice. Ayaw pala ng administrasyon na pumapalag. Kilala niyo si Congressman Erice, 'di ba? Siya yung bumabatikos din dito kay sa mga bangag. Siya yung senior deputy Echecherabu. Ano ba tawag doon? Mamaya abangan niyo sa dulo ng ating video. Banatan mo, Atty. Harry Roque, para masupalpal itong mga walang kaalam-alam. Pinasupena nyo yung salain ni Bibi Sara. Hindi nyo pa sinabay yung mga salain itong mga congressman na ito. Kalalaki ng mga dinudurobo. Sa bagay, yung iba dyan magagaling, sabi ni Aling Ledesma. Yung iba dyan hindi pinapangalan sa kanila mismo, kundi sa mga kakilalang tao, kamag-anak. Papaldo ito Sa usaping flood control project pa lang. Wow! Paldo na ang mga kongresista na ito. Ang tatakaw nyo! Diba? Mabulunan sana kayo ng mga pera. Nakita mo yung isa. Nababalita. Hindi nila kayang pagtakpan
Sabi ng mga nakararami nakakabasa, oo, wala na, konting panahon na lang. Sino ba nagsabi may sakit? Sino ba may sabing may... Nagtatanong ho kami, asa na ba? Bakit hindi raw makita? Pero tandaan nyo, sabi ng nakararami, sabi ni Aling Ledesma, wala raw nakakaligtas doon. Saan? Ba, alam nyo na yun, hindi ko na uulitin. Tatakaw niya sa pera. Tapos nagpalabas pa sila ng video. Kasama si Enrile, wow. Ito, mapag-usapan lang natin. Kasi may nakita tayong, nanumpa yung mga vice mayor. Tama ba? Kumukuha talaga ng kakampihan, no? Para maabsuelto. Akala naman nila, akala nito ni Junior, kahit kumuha siya ng napakaraming mga kaalyado sa ngayon. Kasi sila ang bida ngayon eh. Pagdating ng 2028, lahat ng kinuha mong alyado, tapos yan. Hindi ka kakilala niyan. Bakit? Siyempre, umaasa lang din naman sa mga ayuda eh. Kaya kayo kinakampihan eh. Subukan nyo. Magkakaalaman sa 2028. Kakampihan pa ba kayo ng mga congressman na yan? Maraming babaligtad. 2027 pa lang, maraming mararamdaman ng taong bayan. Kung sino yung mga unyango, kung sino yung mga nagbabalat kayo, kung sino yung mga sumisip-sip at gustong sumipsip kay BP Sara. Ito, pasadahan din natin itong mamaya. Ramil Madriaga, pinahahanap sa House Justice Committee sa April 14. Paharapin nyo. Pero si BP Sara hindi harap sa inyo, mga unggoy. Kakapal ng pes nyo, ha? Bakit kumuha pa kayo ng mga ganyang testigo? Sa tingin nyo, paniniwalaan pa? Yung 18 Marines, nawawala na sa eksena, pero hindi nyo pinaniniwalaan. Samantalang ito, matagal na nasa oblo, pinasok lang ni Saba Queen, anak ng bugi, ayun na. Ang mama, testigo na. Pinaliwanag yan ni anak ni Attorney Sal Panielo, na si Attorney Paulo Panielo, na itong si Madriaga ay sampid lang daw ito. Oo, dahil ito ay parang tinulungan lang daw ng mga pare o na isang abogado na pare, hindi ko alam kung pare o abogado, para ma-acquit sa kaso. Oo, nung na-acquit na, ito na, nagbida-bidaan na. Ito pag-uusap ng oral argument, naku, pinalalabas yung mga ninakaw. Yung mga, yung GAA. Anong nangyari? Mahabang usapan to, Etong oral argument na to, sino kaya pinariringgan dito? Abang lang sa dulo ng ating video, baka ikaw na yung ma-shoutout natin. Samantala ito, pasadahan na natin. Sana mabura ang legasiya ni Bangag. Wala akong gagawing legasiya yan, tandaan nyo. Hindi makakuha ng legasiya yan. Ano legasiya niyan? Puro, mag-ipon tayo ng tubig ulan para sa susunod may magamit tayo. Meron na tayong project na 5,500 nabangga ng barko, Lusaw. Napakancel na ho natin ang passport ni Saldico. Asan si Saldico? Paiimbestigahan natin sa ICI. Sa ganon, itong mga magnanakaw ay maparusahan. Asa na nga sila? ICI, asan ka na? Agoy. Takaw nyo magsinungaling, Hindi na kayo makapagsinungaling ngayon. Bakit? Ay, nanghihina na raw ang kalooban. Sabi ni Aling Ledesma. Aray ko. Pasok na natin ito. Committee on Injustice na magsupina ng bank statements ni VP Sara. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Attorney Harry Roque. Kapartner po natin dito. Dati po siyang presidential spokesperson. Attorney, good morning. Jade at Admar po muli.
Good morning, Jade at Marat. Good morning, Pilipinas. Always to be a pleasure na makasama aking mga partners dito sa Pulso ng Bayan. Good Opo, sa morning, pinakahuling attorney. survey ng pahayag, survey attorney, ay natili pa rin mataas, nangunguna si Vice President Sara Duterte, bagamat may pagbaba nga doon sa kanyang approval at trust ratings. Ano ho ba ang inyong reaction po muna doon? Well, unang-una, no, inaasahan naman natin yan dahil walang tigil ang pagbabato ng putik kay VP Sara. No? Pero nakikita natin na bagamat bagyang bumaba, hindi naman kasing baba ng trust at approval rating ng ating presidente. No? Tama. Ito nagpapakita na bagamat binuhos na ng lahat ng putik ng Marcos administration ang pwede nilang ibato kay VP Sara, nananatili pa rin pinagkakatiwalaan at aprobado pa rin ng taong bayan ang mga gawain ni Vice President Sara Duterte. Totoo naman. At sa Diba? Kahit anong bato, kahit anong pangninira, kahit nagtulong-tulong pa yung mga congressman na magnanakaw, ay still kicking si VP Sara. Mula 2022 hanggang ngayon, wala silang tigil. Hindi na nakapagpahinga si VP Sara sa kanila. Puro impeachment, puro impeachment. Habang binabato nyo at inuulan nyo ng mga pang-dodorobo o paninira si VP Sara, lalong lumalakas, lalong minamahal ng taong bayan. Totoo, di ba? nga po niyan, attorney, ay inaasahan po o nakatakda nga itong pagpapatuloy ng House Committee on Justice sa impeachment, sa pagdinig doon sa mga impeachment complaint laban po sa Vice Presidente. At kahapon nga din ay nagkaroon ng press con ang Ombudsman Remulla at kinumpirma na natanggap niya yung subpoena doon sa mga dokumento patungkol nga dito sa hinihinging salin ng House Committee on Justice. Ano ho ba ang inyong pananaw po doon? Well, nakakalungkot at nakakagalit na sa panahon na ang daming pagsubok sa taong bayan dahil nga dati nang walang tigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin, lumala pa ngayon dahil nga sa putukan sa gitnang silangan, inuuna muna ng politika ng administrasyon nito, no, kesa yung kapakanan ng mga kababayan natin. Ang inaasahan natin kapag ganitong aberya at talaga namang this is a crisis not just in the Philippines but in the whole world, atpagin muna nila yung kapakanan ng mga mamamayan natin. Pero hindi, politika pa rin ang inuuna. Kaya nga imbis na gumawa sila ng solusyon dito sa oil, mantakin nyo, nagtaas na naman ng langis. Ayon sa balita. Tumaas na naman magkano naman kaya ang dinagdag? Nakakatuwa, nakakaasar, nakakabanas. Nakakatuwa, sabi nila, kasi kikita na naman yung mga kumpanya. Nakakainis para sa mga mahihirap na tao, nakakarampot lang ang sahod at bibili ng 1 litrong langis na dapat pwede na sanang pang-ulam. Bad trip. Pagasta naman ako. Paldo na naman ang mga mayayamang mga negosyante rito. Hindi lang kailangan ng gasolina Hirap dapat nga pagtuunan nilang pansin itong mga problema wala. Tapos sasabihin ninyo, na nagtatrabaho ang panggulo nyo. Ba? Saan banda? Para naman makita namin kung talaga nagtatrabaho. Noona nyo pa yung impeachment ni VP Sara. Sinabay-sabay nyo na dahil ipapatawag daw nila. Itong si Madriaga, pinasupinahan at pinaharap. Naku, magkano kaya talaga ang talent pin ito ni Madriaga? Nagtatanong lang tayo, magkano kaya ang talent pin ito? Bakit kailangan pang makisawsaw sa politika? Ano kaya ang kapalit nito? Paglaya? Ganun ba yun? Sabi ni Aling Marie. Paglaya ba ang kapalit nito? Magsasalita ng mga kasinungalingan at in return, pwede nang lumaya. Ganun ba? Yung 18 Marines ba, hindi nyo panipaniwala? Hindi nyo paniniwalaan, sorry. Sila na may hawak ng mga ebidensya dito sa mga dorobo. Sila na may hawak na ebidensya dito sa kumukolekta ng mali-maleta. Ayaw pa rin nilang paniwalaan. At ito, na kumukontra kay VP Sara, ununa pa nilang ipatawag. Yung mga 18 Marines, ito, hindi nag-i-initiate itong mga kamera na to.
na pag-usapan at talakayin kung ano yung sustansya ng ebidensya para ituro ito si Bongit na siya ang pinuno ng lahat, sabi ni Aling Marie. Di umano. Nakakasuka na kayo. O, alamin natin ito. Ipapatawag daw. Na ipadala na ng House Justice Committee ang subpoena kay Ramil Madriaga, isa sa itinuturing na mahalagang testigo ng complainant sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin nito, pinaharap sa pagdinig si Madriaga na isang detainee ng Bureau of Jail Management and Penology sa kasong kidnapping. Yan ang pinaharap. Yan ang gusto nila pag-usapan. Yan ang mga witness nila. 'Di ba? Nakakatuwa sila. Samantalang yung 18 Maris nagsilbi sa bayan, at gusto lang malaman ang katotohanan, ilahad ang katotohanan, ayaw nilang pag-usapan, ayaw nilang imbestigahan dito sa Kamara at sa Blue Ribbon. Samantalang itong pag-uusap kay BP Sara, automatic, salin, binigay kagad nila. Automatic, taharap ito sa April 14. Wow naman. Paano yung usapin ng ng oral argument? Yung GAA. Eto Supreme Court, buti na lang ito Supreme Court, tinatalakay ito. Sino ba may mga pandudurobong nangyari? Marami din durobo. Dito sa nangyaring GAA na yan. GAA at BICAM. Sigurado yan. Insertion na nangyari dyan. Sinabi rin ni Saldico yan, di ba? Saldico rin nagbunyag yan. Totoo. Di ba? Tuloy! Pakilalang dating bagman si Madriaga ng Vice Presidente na nag-utos umano sa kanyang mag-deliver ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Bukod dito, pinasusumite rin kay Madriaga ang original copy ng affidavit nitong may petsang November 29, 2025 at iba pang hawak nitong ebidensya. Samantala, nakahandang sumunod si Ombudsman Crispin Remulla sa kautusan ng House Justice Panel na pagsusumite ng Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni Vice President Duterte. Ito ay matapos siyang padalhan ng subpoena ng House Justice Panel. Pinaharap Parang baligtad na ata. Siya ang pinadalhan ng subpoena ng House Justice Panel. Pwede ba siya dapat ang magsubpoena doon sa mga taga-House Justice? Parang bigla-bigla naman atang okay, ito na salin ni Bibi Sara at yung sinabi niya kahapon kahapon, no? Parang kwento na lang 'yun. Nagpasok ko lang ng konting slide. Okay na. Yung script okay na. Sabi kasi kahapon, may pakakasuhan ng plunder pero hindi natin alam kung kailan. Kailan kaya? Sa tingin nyo, tansyado nyo, kailan makakasuhan ng plunder itong si Manong Quezon? Bakit hindi pwedeng pagsabayin? Malagay pwede naman, ano? Tatanong lang tayo. Baka pagkatapos ng kwento na ito, tapos na rin. Si BP Sara lang ang nagisa. Pero huwag ka mag-alala, hindi naman natin si BP Sara sa kamera. Dalhin nyo sa Senado. Dalhin nyo sa Senado. Doon magtatapos ang kwento. Walang aaminin si BP Sara sa inyo dahil yung mga testimonya itong mga taga-kamara na mahina. Puro aligasyon lang. Alam niyo naman ang banat nila, pamumulitika. Doon sila sanay. Politikahin ang hindi nila kakampi. At alam nila na malakas sa 2028, mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang tingin ng taong bayan sa mga Duterte. Iiyak talaga itong mga ito. Si Ombudsman Remulla sa pagdinig ng House Panel sa dalawang reklamong impeachment. Pinasusumite ang SALNs ni VP Duterte mula 2007 hanggang 2013, 2016 hanggang 2022 at 2022 hanggang 2025. Kaugnay ito ng aligasyong hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. Magko-comply kami. Basta tungkulin namin, magko-comply kami. Sa April 14, nakatakda ang susunod na pagdinig ng House Justice Committee. Rosa Licoz, humahataw sa... Galingan nyo lang para pagbalik at pagbuka ng pakpak ng agila, kayo naman.
Diba? Tagal niyong sinira si BP Sara. Ganun-ganun na lang ba yun? Ito, pasok natin ito. Kaya naman pala siguro nasibak ito si Congressman Erice. Ayaw ata na merong lumalaban dyan sa mga durobo. Yung pumalit, hawak na nila yung malamang. Tsaka yun nga na balita, tumatanggap ng MB envelope. Pasok natin. One of the petitioners, Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Congressman, good to have you again. Kamusta na po kayo? Mabuti naman. Good evening. Di pa kita nakakausap mula nung kayo'y pinalitan na Deputy Minority Leader? Senior Deputy Minority Leader. Yes. Ayun, Senior Deputy Minority Leader pala siya. Pinalitan siya ni Saba Queen. Pinalitan po kayo ni Congresswoman Laila De Lima. How's it been so far? Okay naman, at least LP rin yung bumalit sa akin. Hindi naman po kayo nag-away-away, wala namang po problema na si Congressman Laila ang pumalit Wala sa inyo? namang problema sa minority. Ang problema kasi yung majority talaga gusto nila kontrolado nila yung minority. Tama. Kontrolado ho ba nila si Congressman Laila? Malamang. Congresswoman Laila? Well, yan yung kaya nga I was asked by minority leader Nonay Libana na hindi niya na kaya yung pressure sa taas. So kaya kailangan ng palitan ako. Kailangan kayong palitan. Dahil, balikan po natin, naging maingay ho kayo. Tama. Yes, of course. Alright. I did my job. Criticizing the government. I did my job to provide check and balance. Yan naman dapat na talagang trabaho ko. Kaya nga pinalitan ako dahil ginawa ko yung trabaho ko. Okay. And do you think... Kailangan nila, ang gusto nila, huwag gagawin ng trabaho. We asked you today because of meron pong oral arguments tomorrow and maganda pong balikan yun, dahil baka po marami na rin nakakalimot that there are petitions before the Supreme Court questioning this unprogrammed appropriations or UA, Pero bago po yun, related po ito kasi sinabi ngayon ni Ombudsman Boying Remulla that plunder charges are being readied against the former Speaker, Martin Romualdez, and the former Senate President, Chis Escudero. What's your reaction to that, sir? Ay marami ng pangako na napako. So ano na yan, hindi na kapani-paniwala. Yan. You don't believe it at all? No. Because? I don't believe. Kasi yung 19th Congress, lahat involved lahat involved ng yung leadership, both houses and Senate and the House, involved dyan. So, yung cabinet members, involved dyan. So, kung may kakasuhan, ang daming kakasuhan. Ang daming kakasuhan. So, hindi na ako naniniwala dyan dahil sinabi na nga, si Presidente na mismo nangako na may makukulong December 15. Wala Nangyari doon, parang kwentong kutsero na lang. Diba? Parang siya nagpa-imbestiga, siya rin nagwakas ng investigasyon. O itong committee ng ICI. Tapos sasabihin nyo, gustong pa-imbestigahan, wala nga nakulong. Di ba? Dami ng pinangako yung ICI. Hanggang ngayon, wala pa yung reports. It's with the DOJ and the Office of the Ombudsman. Yes, pero hindi mailabas yung report. Tapos yung Independent People's Commission na pinangako ni Presidente na ginawa niyang priority legislation, hindi rin naman natuloy. Marami siyang mga reforms na pinangako para pagtakpan itong the greatest heist in the history of national budget and infrastructure, hindi naman natupad. So, hindi rin matutupad yan. Tama. Why do you think, in spite of you saying that hindi po ito matutupad, ay sinabi po ito ni Ombudsman Boying, and yet also saying that they may file the charges by May? Well, let's wait and see. Pero hindi ako naniniwala. Alam naman nila yun, alam ni Senator Chis, alam ni Speaker Romualdez kung ano nangyari. Hindi naman mangyayari ito without the cooperation of certain cabinet members. That's why even Senator Ping Lacson refused to invite Sa Blue Ribbon. Executive Secretary Bersamin. Lucas Bersamin. And Adrian Bersamin, despite na siya mismo nagsabi na involved ito itong dalawa na ito sa flood control mess. Wala yan. Sa Blue Ribbon, wala ka talaga mapapala dyan. Kasi nga, sila ang nagtatakipan dyan.
Biruin nyo, katagal-tagal na ng problema ng flood control. Hindi man lang inisip nito ni Blue Ribbon Chairman, Pinky, na ipatawag ang kanilang amo. Man lang si Balulong, sana. 'Di ba? Ganun lang eh. Simplehan lang natin eh. Bakit hindi kaya ipatawag? Kasi magkakaroon ng damayan. Problema itets. Pag halimbawa, na ipasok niya sa Blue Ribbon ng investigasyon, makukuryente siya. Yayariin siya. 'Di ba? Sino ba ang amo? Sino ba ang nag-utos? Tapos dadamay mo sa issue? Malamang, ikaw ang masasabon pagdating ng araw. Kaya ginagawa siguro nito ni Pinky, kahit gusto ng taong bayan, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, nag-aanga-angahan para lang hindi pagbigyan itong investigasyon patungkol sa mga nakawan. Wow! Talaba naman kayo ng hiya. Kakapal naman ang inyong mukha. Buking na kayo. Impeachment pa rin kayo kay BP Sara. Magaling silang gawa ng kwento, no? Kaya ito, si Congressman Erice, sinibak, pinalitan. Ano bang termino doon? Sinibak o pinalitan? Si Dilima, ang ginawa nila ngayon. Dahil bakit? Maingay ito eh. Ngayon, binmeltahan siya. Ganyan ang gobyerno. Pag hindi ka kakampi, tanggal ka, sibak ka. Pag kakampi ka nila, kung gusto mo magnakaw ka. Approve sa kanila, sabi ni Aling Ledesma. Titibay ng panga. Galing sa nakaw, tapos papakain sa pamilya. Sarap, paldo. Basta ipagtanggol mo lang yung amo. Di ba? Wasn't Adrian Bersamin invited together with Trigev Olayvar? Pero ang nagpakita po si Trigev. No. Adrian Bersamin was never invited by the Blue Ribbon Committee. No, I'll never look into talaga. that again. Only Olaybar and I think Bernardo. Yusek Bernardo. Yes, Yusek Bernardo. The oral arguments, also very important, sir, dahil itong pinag-uusapan po dito yung unprogrammed Yes. appropriations. And dito po ay sinasabi na naililipat yung mga pondo na dapat sanang gamitin ng national budget, inililipat sa... Balikan lang po natin. Na-expand. Yung 2023, na-expand ng mga 800 billion. Wow! Ang proposal ng Malacanang noon sa National Expenditure Program is only 400 billion. Pero dinoble ito ng House. So naging 800 yung unprogrammed appropriations. In 2023. 2024, mga nasa 700 at nung 2025, nasa almost 400 billion. Okay. Wow! So, Paldo! ang nangyari, ginamit itong expansion na to para alisin yung mga ilipat yung mga What is supposed to be priority? program appropriations. Yung mga foreign assisted, inilagay sa unprogram. Tapos pinalitan ito ng mga paborito ng mga congressman. Yung Yan. AX, aakap, tupad, yan ang paborito. Kasi ayun ang pera eh. Doon sila pumapaldo. Yan sa mga paborito. Sino nagpanukala niyan? Si Balulong. Ang program, ginawa ng kwarta. Wala, napakasimple lang magdeklara sila niya. Sasabihin lang, ito yung pondo na ito. Na dapat sa may program, nilagay sa program. Wala na ho yan, ubos na ho yan. Ganun lang, napakasimple lang nila i-deklara yun. Sabihin lang nila, nabigay sila ng para sa taong bayan. Pero bubulsa nila yun. Naloko nyo pa yung mga taong bayan, no? Saklap! Huwag niyong gagamitin ng taong bayan na gusto kayo. Kasi marami nagpapakalat. Gusto lang ng taong bayan ito si Bangag. Kailan pa? Baka nagkakamali ho kayo. Hindi ho ginugusto ng taong bayan yung amo nyo.
Dirin-diri na ho sa mamamalakad ngayon. Yung ating mga kababayan. Sukang-suka na talaga. Lalong-lalo na yung kababayan natin na OFW, taga Mindanao, taga Visayas, taga Cebu, taga Luzon. Wala talaga. Hindi na asenso ang gobyernong ito kung ang namumuno ay puros magnanakaw. Shoutout segment tayo mga kasama. Baka nakakalimutan nyo ha. Baka nandito ka na at nakalista ka na. So, kailangan ma-shoutout natin para, kahit pa paano, happy. Happy ka ba? Shoutout tayo kay, sino to? Unang-una sa listahan. Saan ba yun? Yung unang-una. Hoy, magpakita ka. Ito, watching from Germany kay Ma'am Eufemia Kurt. Shoutout po, nanonood siya sa Germany. Good morning, mula kay Ma'am Luz Vlog. Nanonood siya mula sa Abu Dhabi. Ingat po dyan. Danielito Gabison. Shoutout from New Orleans. Ayan, Amerika, di ba? Ito pa, pa-shoutout Kuya Goods, watching everyday from Hong Kong, kay Merle's Vlog. Yan, shoutout po sa mga taga Hong Kong. Minsan nakarating tayo dyan, talaga ang daming nating kababayan dyan. Mula kay Rendon Juan, pa-shoutout from Auckland, New Zealand. Saan kayo sa Auckland? Namimiss ko na dyan, kaya Rendon Juan. Saan kaya ito sa Auckland? Dati po akong nakatira sa Henderson. Tumira po ako sa Henderson saka sa Papakura. Good morning, Kuya Goods. Mabuhay ang iyong programa. Shout out from Malaysia. Mula kay Remiter Teresa. Yan, shout out po. Sino pa? Mula ka K Channel 7271. Shout out watching from Hong Kong. Matagal na ako nagpapa-shoutout sa iyo, Lizzie. 26 Forever. Mula sa Australia. Hi, ma'am. Sorry, ngayon ko lang kasi nababasa. Shoutout po sa iyo ng bonggang-bongga. Ma'am Lizzie, 26 Forever. Okay, mula kay Marciana de la Cruz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Kanino pa? Kay Mac Gray. Kuya Goods. Yung anak niya ba, kinasuhan niya ba yung nahulihan ng... Hindi, pinakawalan niya. Mula sa Boston, Massachusetts, Mary Rose Culata. Shoutout po sa inyo. Padami na shoutout natin. Pero okay lang po yan. Lagi lang po kayo magko-comment. Kay Ma'am Maria Stranger. Ayan Thank you, Kuya Goods. The best sharing. I just don't understand why until now, no. Abigail Fish were the guilty, so embarrassing, no one in jail. Malapit na ho. Ayan ang sabi nila. Mula kay Ma'am Nejo Morante. Yan, nanonood siya mula Germany. Ingat po Marcas Tanas. Mabuhay, Kuya Good. Shoutout po, sir. Ayan, mula kay Belinda Requintosa. Ayan nanonood siya lagi. Meron pa ba? Lahat ng mga bagay-bagay na yan, sabi ko nga sa inyo, hahaba ang istorya. May bagong sarswela, may bagong script, may bagong, anong tawag doon? May bagong producer, pati Sokmed. Pati empleyado ng kamera mapapasight in contempt. Talaga ba? Sino paniniwalain nyo? Kwento nyo sa unggoy. Alam nyo, kalauna ng kawawa dito, si Chis Escudero, si Senator Chis. Bakit? Sinama siya doon sa plunder case. Alam nyo naman, diba, yung pinsan, kayang-kaya niyang hindi umaten sa anumang patawag. Napatawag ba? Naka-attend ba? Paldo baka mag-abot ng mali-maleta. Sabi na Aling Ledesma,
Hindi na kaya may patawag yan. Sige nga, subukan nyo sa Blue Ribbon. Tapos sa Blue Ribbon Committee, andun si Senador Marcoleta. Patawag mo. Subukan nyo lang. Kung andito ka at nakaabot ka sa ating sa dulo ng ating video, huwag mong kakalimutan like, share, subscribe. Yun lang ating paglalambing. Hanggang sa muli. Bye-bye.